mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na ikukulong sa Kamara. At ang handang-handa na nga ang kulungan ni VP Sara Duterte at ang kanyang mga kasangkot dito ho sa confidential fund. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi. Ikukulong diyan sa Kamara itong tauhan na kasangkot ni VP Sara Duterte dito sa confidential fund na mainit na usapin. Siyempre ho, kasamang ikukulong din diyan sa Kamara itong tinuturong utak na pagkuha, paglustay, nilustay ba ito o binulsa? Nagastos na ba ito o tinago lang na milyones na confidential fund na si VP Sara Duterte? May mga kasangkot siya na ikukulong diyan sa Kamara dahil ayaw po magpakita sa anumang investigasyon. At ganon din itong si VP Sara Duterte. Ayaw din noon dumalo diyan sa investigasyon sa Kamara. Kumpirmado yung isa ay lumipad na ho. Tinatakas ni VP Sara Duterte papuntang ibang bansa. At nang sa ganon hindi na siya ikanta. Mga kaibigan. At ito mayroon pa pong 6 na nawawala na tauhan ni VP Sara Duterte na hindi alam ho kung nasaan ngayon. Na yan ay gustong ikulong diyan sa Kamara dahil hindi pagsipot sa anumang investigasyon. At kasama sa kulungan itong si VP Sara Duterte. Bibigyan po natin ng linaw yan, mga kaibigan. Nakasama sa kulungan si VP Sara Duterte nitong kanyang mga tauhan diyan sa kulungan sa Kamara. Ay handang-handa na yung kulungan. Mayroon pong riyas na kwarto. May CR. Mayroon ding gwardiya. Libre kain Handa na ang kulungan diyan sa Kamara na pagkukulungan nitong si VP Sara Duterte at ang kanyang mga kasama na kasangkot dito sa tinatawag na confidential fund. Mga kaibigan, bibigyan po natin ng linaw ito. Huwag po kayong alis kapag may pagkakataon po kayo. Ay pwede kayong patapusin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto nako, huwag na nating patagalin. Ng Kamara ang mga umunay bohus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. Iyan ang tawa ko doon, mga kaibigan. Mantakin nyo grabing panluloko ito. Panluloko sa taong bayan, panluloko sa Republika ng Pilipinas. Dahil resibo peke at kung ano-anong mga pangalan nung nilagay, mayroon pa nga pangalan ng piatos Anak ng katakot-takot. Matindi na talaga ito si Sara Duterte. Ba't hindi nakalusot? Mga mahal kong taga-subaybay. Eto pa. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Mga kaibigan, bibigyan po natin ng komentaryo. Ito nga mainit na usapin na magsasama sa kulungan diyan sa Kamara. Itong si VP Sara Duterte
at ito ang kanyang mga kasangkot sa confidential fund. Patapusin lang po natin ito dahil ibabahagi ko po sa inyo itong nabanggit natin na ikukulong sa Kamara ang mga nabanggit kong pangalan kasama si BP Sara Duterte. Ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kaming hahamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sabi ng komite, nakalipad na pa Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Kinumpirma naman sa hearing ni Atty. Michael Powa na nag-resign na So yan yung isa ho mga kaibigan na ginaganon ko na pinatakas ni VP Sara Duterte. Ba't yung 6 ho ay nawawala ho? Mga kaibigan, na kapag hindi pa umaten sa next hearing ho, ay iko-contempt ng Kamara ho para na sa ganun ay maisyuhan ng warrant of arrest at arestuhin at ikulong diyan ho sa Kamara. siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang Mantakin nyo. Kita nyo ho, mga mahal kong taga-subaybay. Yung mga resibo ay peke ho. Hindi lang isa. 100 plus na copy ho ng resibo ay peke, iba't ibang petsa at napakalayo ho sa katotohanan yung mga petsa. Buti kung isang resibo lang ho, mga mahal kong taga-subaybay. 100 plus na resibo ho na talagang ito ay nagpapahiwatig na dinoktor, piki ang mga resibo, nangakala ho ay makakalusot ito. Ba't hindi ho nakalusot sa Kamara? labas ang pondo. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat. Pero hindi ito bumenta dahil hindi isa, kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. So it could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, Hindi tugma, gaano kadami ho yun? 152 na resibo. Isang maliwanag ho ito na pambubudol, pagnanakaw ng pera ng taong bayan na itong tinatawag ho na confidential fund. Kaya pala ito hindi ho maka-attend ho. Hindi yan sa anumang investigasyon dahil walang maipakita na resibo. Hindi nila maipaliwanag kung saan ginamit ang pera ng taong bayan na milyones. napansin din ang mga resibo na may questionabling mga pirma. Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. There are only two things na pinuntahan yung pondo. Nagbabalita. Niyan ang maliwanag ho doon. Binulsa ni BP Sara ang pera ng taong bayan. Nako ho. Mga kaibigan, bibigyan po natin ng linaw ito. Itong sinabi ko na ikukulong diyan sa Kamara. At ang handang-handa na nga ang kulungan ni BP Sara Duterte at ang kanyang mga kasangkot dito ho sa confidential fund. Bakit po natin nasabi? Ayon ho diyan sa Kamara sa nag-iimbestiga ay i-contempt nila kapag hindi umattend sa hearing diyan sa Kamara muli itong
mga nabanggit na pangalan na 7 na sangkot dito ho at kasangkot, kasabwat ni VP Sara sa confidential fund ay mapipilitan po silang i-contempt ng legal at para ikulong diyan ho sa Kamara. Bakit ko naman nasabi ho nakasama si VP Sara Duterte na ikukulong? Handang-handa na nga ang kulungan eh. Bibigyan po natin ng linaw. Ayaw ko naman kayong bigyan ng anumang fake news. Kung natatandaan nyo po, nung nagpa-press conference, itong si VP Sara Duterte, na sabi nga niya ay pupugutan ng ulo ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at huhukayin ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon doon sa West Philippine Sea. Nung nag-press conference po siya, ay nabanggit din niya ho ang salitang kung anuman ang desisyon at kung anuman ang kahinatnan ng kanyang mga tauhan at kung i-contempt at kung ikulong diyan no sa Kamara ay maliwanag doon na nabanggit ni VP Sara Duterte na sasamahan niya sa kulungan diyan no sa Kamara itong 7 kapag kinulong diyan no sa Kamara. So maliwanag ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Sinisingil lang po natin si VP Sara Duterte kung patutunayan niya at kung mayroon siyang palabra de honor bilang isang vice presidente. Yung sinabi niya, abangan po natin kung tututuhanin niya yung sinabi niya na kapag na-contempt at kinulong sa Kamara ang kanyang mga tauhan ay sasamahan niya diyan ho sa kulungan. Nako po, ay kabang-abang ho ito. Dahil alam po natin na talagang hindi ito a-attend ng hearing sa Kamara ho dahil wala ho itong maisagot. Gusto mang umattend nitong 7 ito ay pinipigilan ni VP Sara na wag umattend at nang sa ganun wag siyang ikanta kung ano man ang dapat isiwalat na nalalaman nitong 7 ito, mga kaibigan, na yan ay lumabas din po sa investigasyon diyan ho sa Kamara. Nako, ay mahabang ano ito. Bigyan po natin ng part 2 or part 3. At kung hindi ito atin do at na kinontempt, ay obligado itong isyuhan ng warrant of arrest para arestuhin. Ang kabang-abang ho. Tingnan po natin itong binitawan ni VP Sara Duterte na sasamahan niya diyan sa kulungan sa Kamara itong 7 kanyang tauhan. On the record do yan doon sa kanyang press conference. Hindi po yan fake news. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.